Na-try nyo na bang gumawa ng salad na merong mabolo? Malamang hindi pa at marami rin sa inyo na hindi rin ito kilala. Kaya yun ang susubukan ko ngayong gawin. Eto na nga guys at binabalatan ko to at alam nyo ba guys na ang kapal-kapal ng balat nito, maliban sa medyo makapal siya, ang tigas din ang balat nito. Kaya kahit laglag ito sa puno, hindi siya madaling mabulok. At sa mga hindi nakakaalam guys, itong mabolo na to ay mabuhok, mabalahibo siya. At dahil mabalahibo siya, makati siya guys sa kamay. So, kailangan tatanggalin nyo na muna yung balahibo. Anong dapat gawin? Kuskusin nyo na muna o kaya brushin nyo para matanggal yung mga balahibo niya. So, ito ipapakita ko sa inyo guys. Tingnan nyo yung aking mabolo. Seedless siya guys, seedless. Sa mga nakakakilala nito guys, alam natin na malalaki ang buto nito, di ba? Pero itong amin guys, kapag gantong medyo maliit yung bunga niya, talagang seedless siya. Kapag malalaki yung bunga, saka lang siya nagkakaroon ng mga buto. Kaya nakakatuwa. So ito na nga guys, tapos ko na siyang balatan at slicing ko na siya. Sa mga hindi nakakakilala rito, ang lasa po nito ay matamis. Matamis lang ito guys, wala kang malalasahan ditong asim. Matamis lang siya. Masyadong matapang ang aroma nito guys, at kapag naaamoy nyo na yung aroma nito, nako, yun yung sign na napakatamis na niya. Pwede na siyang kainin. At dito nga sa aking bowl, nilagay ko na rito yung isang can ko ng fruit cocktail. Ito guys, yung nasa kalahating kilo kapag na-drain yung juice. At chika ko sa inyo guys, na itong pang salad ko na ito, isang set ng pang fruit salad ay binigay lang sa akin ng kapitbahay ko. O diba, ang bait nila. So ayan na nga guys, inilaglag ko na yung in-slice ko kaninang mabolo. At hindi lang pang fruit salad ang ibinigay nila sa akin guys. Dahil nung masira ang ref ko, ibinigay rin nila sa akin yung ref nila guys. Diba, napaka-grateful ko. Dahil meron akong kapitbahay ng mabait. So ayan guys, pati yung nata na yan galing sa kanila. So ayan na nga guys, nailagay na natin lahat ng mga prutas na yan. Ngayon naman maglalagay tayo ng cream. At syempre pati ito galing guys sa kapitbahay ko. Ito guys, yung 2-in-1 na, yung may creamer at meron na rin siyang condensed. At ayan guys, nilagay ko ito sa isang mixing bowl at pinaalsa ko to. So bago ko ito ginawa guys, kinil ko na muna ng mga 8 hours yung aking crema asada. So maghapon ko siyang nilagay sa ref. Ginit ko to hanggang sa mag-double yung volume niya guys. Kaya ako ginawa yung gantong process guys. Kasi para mas tipid. Maliban sa tipid na siya, hindi pa masyadong heavy yung cream natin. Kasi napadoble natin siya. Tingnan nyo naman yung isang lata, ang dami ng kinalabasan, diba? So eto na guys, ilalagay na natin siya. At kung nakikita nyo guys, yan nilalagay ko na siya. Alam nyo ba na itong isang lata ng crema asada na to, kalahati lang yung nagamit ko rito. Kasi nga, pinaalsa ko siya guys. So para na rin siyang ice cream na parang salad, diba? Ito guys, okay na yung lasa nito. Pero kung natatamisan kayo, pwede kayo magdagdag dito ng all-purpose cream. Or lagyan nyo ng cheese para pambasag ng sobrang tamis, pampabalance ng lasa ba. At yung natira ko kaninang cream, tatabi ko lang yun sa isang container at para magamit ko naman sa ibang dessert. O diba? Ang tipid-tipid niya guys, tingnan nyo naman, diba? Ayan ang natira. So, yan, yung natira na itatabi ko yan. Dahil meron pa ako rito isang fruit cocktail. Bigay rin nila. So, dalawang fruit cocktail kasi binigay nila sa amin. O, diba? Thank you guys for watching. God bless and babu!